Dati ha, wala na si Radi. Mamimiss ko kayo lahat. Miss you, Lord. Yan, boys and girls, oh. Lalabas ko lang to. Yan. Pati to, itong mga to. Yan, lalagay din. Caitlin, are you ready? Diyan ka sasakay sa truck. Hindi dyan, joke lang. Ready to be kidnapped and to Ano, wala ka nang? Hindi, yung sa maleta dito. Walang lock. Kasi papadala mo rin to, di ba? Magpapadala ko din. Pati yung, paano yung bag na yan? Yung skip bag mo? Sa'yo ba yan? Sa'yo ba yan? Diyan eh, oo. Binigay na sa akin. Ayun na, dadaan siya. Ay, sorry. Binigay na sa akin ni Tatay Paul? Kuya Jess. Okay, Jess Lee. Tapos, yung monitors ko, dito na rin lalagay. Safe ba yan yun dyan? Okay naman siguro. Kasi yung lahat yan. Yung tracking company na magdadala. Yung tracking company. So, yung gamit mo, tsaka ito sa sakyan, papadala rin sa truck, no? Magkaibang kumpanya to, magkaibang kumpanya. Yung hauler niyan, darating niya ng September 4 daw. Okay. Kasi ito, baka September. As iiwan mo to hanggang September 4? Hindi, dadalhin ko yan sa Nisco. Okay. Sa 31 bukas. Okay. Bago kami mag-flight. Idadaan mo na siya. Okay. Okay. Yun. Okay. So, mas maaga to darating. September 4. So ito, September 17 daw. Oh, medyo matagal-tagal. Pero okay lang. 900, di naman ako at least, magkano bayad mo ulit? 900 para sa lahat na yan. Eh, yung sasakyan? Ayan, 1.6 kasi pipick upin na lang daw namin sa Brampton. Okay, 1.6 tsaka 900, boys and girls. Friendship, fun, and laughter, Lord God. Patuloy na tinataas namin, Lord God, ang aming mga kakainin, Lord God. I-bless mo po ito, Lord God. Hugasan mo ng yung banal na dugo, Lord God. Tanggalin mo, Lord God, lahat ng impurities. At samahan mo po kami, Holy Spirit, sa aming fellowship at sa send-off party, Lord God, ng Kalantok family. Yes. Po aming samod dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Yan. Caitlin. Okay. Naomi, kasama ka sa paghatid? Yeah. Ayun, no? Oh, ano ba yan? We're gonna go again. Again. Para mas may iyak pa ako, Faith! How are you, Faith? Faith! Ano, galit, oh. Oh, galit, oh. Galit si Faith. Thank you na marami, Naku, walang problema. Walang thank you dahil salamat din sa inyo. Ayan, bala. At pag kami dumalaw naman dun, sa Ontario next year. Wow! May dadalaw yata sa inyo na taga Spruce Grove dun eh. Kasi hindi pa next Sa October eh. Yeah! Yeah! 3 days! Desis! Lotsis! Eto na, ang mga kasama natin. Ano po yan? Masarap ang kwentuhan yata dyan ha. Parang gusto ko sumakay dyan. Salamat sa mga maghahatid. Ayan, no? Yun. Salamat naman. Makakapanood na kami ng NBA. Yeah, may madadalaw na tayo. May madadalaw na kami doon. Ayan, no? Yeah. Ayun, no? Ano na yan? Wow! Bye-bye! What's up? Okay, boys and girls. Ito at 4 na sasakyan kami, no? Na maghahatid sa airport. Maraming salamat ulit sa suporta ng buong Church of Yeshua. Siyempre, sa pangunguna ni Pastor Jai, tsaka ni Pastor Allen, at nandiyan si Kuya Mon. Lagi na nakasuporta. Si Kuya Tom, lagi nakasuporta din. Siyempre lahat naman ng members, no? Si Ate Rudy, si Ate Lota, si Kuya Sian. Sila yung maghahatid ngayon. Pero lahat naman ng church, boys and girls, ay talagang full support sa atin. Maraming salamat. Ito, yan, no? Si Kuya Mon, yan kumanan. Itong si Donna natin. Itong kotse pala ni Kirk, iahatid natin yan doon sa airport sa Leduc kasi dadalhin ng Ontario yan
Parang ikakarga yata siya sa trailer, no? May laman siya. May mga laman siyang gamit. Yun yung pinaliwanag ni Kurt kanina. Yan, dito na tayo. I-add natin yung sasakyan ni Kurt dito. Yan, dito namin airway parking storage. Yan. Oso. Gala ng gala itong tatlong to. Ayan, ang mga maghahatid, oh. Hi, boys and girls. What's up? Hi, Faith. Bye-bye. Bye-bye. Naiyak si Faith. Yeah. Mommy, I'm sorry, I forgot you. I already here outside. Seat, Kurt. Ontario. Nakapunta na naman kayo ng Ontario, di ba? Hindi pa. Hindi ba ba? Ngayon pa. Welcome to Edmonton Airport, boys and girls. YEG to, Y-E-G. Ano ang Ontario? YYZ ata. YYZ. Oo. Find a real me. So let's go. It's time for the meeting. Now we show. Hi, Lee. We're coming away. Shout out! Ito naman mag-vlog ka, hindi ba? May thumbnail ako. Ayusin mo. Oh, galit ka na naman, Pete. Yan sinasabi ko sa iyo eh. Lagi ka nagagalit eh. Oh, nakakunot ka na naman. Galit eh. Nasakay ka lang sa aeroplano eh. Canadian eh. Yan. Ay, ingat ka ron ha. Dati ha, wala na si Dati ha. Mamimiss ko kayo lahat. Miss you, Lord. Lord, Lord said the angels, Lord, that will protect them, Lord, anywhere they will go, Lord. Lord, we trust in you, Lord. And bless us, Lord, as we depart this place, Lord. We continue to pray. Bye, Lee. Bye, Naomi. Ay, hindi ka pala kasama. Doon ka. Bye. Oh, anong unang luto? Ayokong i-internalize kasi baka maiyak ako. Anong unang lulutuin? Bibili agad isa rin. Okay. Ingat. Bye-bye. Pasok na kayo. Bye-bye, Kirk. Everyone, bye-bye. See you sa Ontario. Kirk, bye-bye. Bye-bye, Kat. Bye-bye. God bless. Bye-bye. Love you. Thank you. Love you. Bye-bye. Yan. So boys and girls, ayan i-x-ray kasi yung mga gamit nila pa dyan. Ang galing dito no, makikita mo yung ano. So wala talagang laglag bala rito. Kasi kita mo talaga pa siya. Salamat sa observation deck. Ayan po sila. Ayan, nakita sila. Ayan. Si Caitlyn na. Ayan ha. Bye! Nak, sumasaludo pa. Salud! Salute! Yan. Salud. Very good si Liboy, oh. Very good si Lia. Gentleman! Gentleman. What's up, boys and girls? It's your boy, Randy Boy.
Kahatid lang natin kay Ona Girl sa trabaho niya dito sa Walmart. Tayo naman papasok tayo sa ating work sa may Edmonton. Ayun na nga, no? Naihatid na natin sina Cathy and si Kirk and their family sa airport nung nakaraang Sabado, August 31. And ang date ngayon ay September 2. So, it's a holiday today, September 2. Ang oras 10:28 AM. Weather natin 22 degrees. Yan, napaka mabanayad pa rin ang weather ngayon, ano. Kaso nga lang, boys and girls, ang weather natin being temporary foreign workers ay medyo hindi ko pwedeng sabihing nag-i-struggle kasi hindi naman. Medyo nayayanig yan. Pwede ko sabihin na nakakayanig ang status natin dito as a TFW, no, or temporary foreign worker. Kasi kung nabalitaan nyo or naglabasa na kasi, no, boys and girls, yung mga balita, especially na nag-announce si Prime Minister Trudeau na babawasan niya yung pagpasok at lilimitahan niya yung pagre-renew ng mga temporary foreign workers, alang-alang doon sa mga Canadian citizens na nangangailangan ng trabaho. Siyempre ang priority nila is yung mga residente talaga nila rito at yung mga Canadian citizen na talaga. Although magbabago pa rin yung policy, wala pang final. So ngayon September may papasok ulit na bagong mga policies. Kumbaga nag-announce lang si Trudeau last August 26 regarding dito. And nagsunod-sunod na yung siyempre mga balita, yung mga kami bilang TFW sa trabaho, ang dami mga nagme-message kami sa bawat isa. Kahit yung mga kakilala ko rito. Siyempre natatakot kami. Personally ako natatakot ako bilang hindi pa permanent residents dito sa Canada. Kasi siyempre nag-invest tayo ng malaki papunta rito and then suddenly nabago yung policy. So siyempre wala nothing for sure pa rin hangga't wala pang ina-announce na final decision. Pero ang mahalaga, mag-ready lang tayo ng mga papers, yung mga documents na kailangan para sa residency. And ang nakikita ko lang window ayon sa Vertex Canada, yung ating immigration officer or yung consultant, ay yung express entry kasi open pa rin naman siya. And eligible naman tayo, boys and girls, no? Express entry, pero mababa lang yung points natin. So sinuggest niya na kumuha ulit ako ng English test exam para pataasin ng konti yung score. Tapos si Ona Girl, ganun din, napakuha nila ng test tsaka ng English exam tsaka ng WES o yung World Education System para makita kung ilang years yung kanyang tinapos, kung pasok ba siya dito para ma-count siya. Kasi may puntos din yun, ano? Plus yung malaking puntos din, boys and girls, yung experience. Yan, ang napakalaking tulong ng experience, no? Outside or inside Canada. Isa sa mga malalaking puntos yan sa express entry. Ganon din naman sa student pathway, boys and girls. Hindi ko masyadong alam kasi si Cathy siguro tsaka si Kirk, yan yung family nila. Kasi since student yung pathway nila and ngayon pa lang sila mag-start mag-aral kasi October intake sila and September kasi papasok yung mga bata, kaya nag-fly na sila sa Ontario. Ang sabi, parang actually ayoko magsabi na about sa student kasi wala akong alam. Pero alam ko nag-change siya, nagbago ng policy rin sa international students. Kasi sabi nila siguro na abuse yung ibang student, ganon. Parang sobrang laki nung binayad nila tapos parang hindi sila makakuha agad ng trabaho. So parang ganon, boys and girls, no? Again, hindi ako sigurado about sa student. Alam ko lang talaga na balita is tungkol sa temporary foreign workers, which is parang i-stop nila, boys and girls, yung pagbibigay ng LAMIA sa low wages. And ang alam ko kasi, boys and girls, yun yung mga papunta pa lang dito.
siguro nandito, pwedeng, hindi ko rin alam kasi hindi pa nga final yung decision nila, no? Pero sabi nila ngayon September daw maglalabas sila ng policy or paplansyahin nila kung ano man talaga yung decision nila about sa TFW na tulad ko na hindi pa residents dito. Pero syempre, keep on praying lang, keep on faith with God. So alam ko na may mga government tayo na dapat sundin, pero dapat hindi mawawala yung trust natin kay Lord at yung tiwala natin sa Kanya, syempre yung faith natin sa Kanya. Dinala niya tayo dito sa Canada, boys and girls, hindi para pahirapan, ano? Dinala niya tayo para sa better future. Inalaw niya tayo pumunta rito, and hanggang ngayon pinoprotektahan rin naman niya tayo lahat. Be obedient lang kay Lord, sunod lang tayo. Ganon din naman sa government, no? Sunod lang tayo. And sabi nga sa Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you. Yan sabi ni Lord, the plan to prosper you and not to harm you, and the plans to give you hope and for a better future. So kapit lang tayo, boys and girls, no? Huwag masyado mag-isip kasi ang pag-iisip masyado nakaka-depress. Alam mo, busugin nyo yung sarili natin ng Word of God. And para sa akin, pagka tuloy-tuloy yung feed natin sa sarili natin ng Word of God at hindi ko ano-ano man yung iniisip natin alalalim, everyday tuloy-tuloy pa rin na makakaya pa rin natin everyday. Kung ano man yung struggles natin, kung ano yung problema natin, is ma-overcome natin yan. So yun, boys and girls, no, ito yung kasi halos lahat ng Facebook ko, ng YouTube, ng even sa TikTok, lahat ito yung napapanood ko na dumadaan sa wall ko about dito sa Canada. And may iba rin nagsasabi na dapat gumawa ka na ng vlog mo kung ano masasabi mo dito sa bagong policy. At yun na nga, ang masasabi ko is have faith and have trust in God. Ganun din sa government ng Canada, no? In-accept nila tayo rito. So alam ko there's still hope para sa mga nandito na sa Canada. And sa mga pupunta naman, boys and girls, sa ngayon ang masasuggest ko, pag-isipan nyo muna kasi medyo humigpit siya, no? Kung ano man yung plans, i-hold nyo muna na pagpunta rito. Hindi sa dahil ayaw ko kayo papuntahin dito, kundi dahil baka mahirapan din po, no? Totoo, medyo mahirap po talaga dito, especially makakita ng trabaho kung wala kang LMIA. Ayan, so hanggang dito na lang, boys and girls, at ingat kayo lagi. God bless you all. Bye.